Hello po and welcome po sa isa na naman nating live stream. And for today's video, gusto ko sanang mag gusto ko sanang pag-usapan itong video ni Attorney Claire Castro. Mostly naman, halos lahat ng mga sinasabi niya, agree ako. Pero gusto ko lang sanang i-highlight yung binabanggit niyang issue tungkol dito sa hearing ni Senator Raffy Tulfo. And tignan natin kung tama nga ba na yung mga pinagsasabi ni Senator Raffy Tulfo. Eto ano, FYI lang po na hindi po para siraan si Senator Raffy Tulfo. Para lang ma-exercise natin yung ano natin, pag-iisip natin kung dapat bang porket, iniidolo natin yung isang tao ay lahat na ng sabihin niya ay dapat nating purihin kahit na mali na yung lumalabas sa kanyang mga bibig, okey? So eto, papakita po ako ng okey, ayan po. Kita niyo ba guys? Tignan natin, ayan. Mas pinalaki 'no. Yan po si Attorney Claire Castro, isa sa mga, content creator sa YouTube na katulad ni Attorney Libayan, nag, hahasik sila ng, critical thinking kung paano mag-isip. Ako, magre-react lang ako hindi base sa mga, ah, sa batas kasi yun ang specialty nila, eh. Ang sa'kin lang ay, kung paano mag-isip ang isang ordinaryong tao, kung tama nga ba o mali. Sila'y papaliwanag ng batas, okey? Pero yung, ah, to explain the side and the mind of, yung ordinaryong tao katulad ko, gusto ko rin ano, alam ko naman sang-ayon naman ako sa lahat ng mga sinasabi pero gusto ko rin ipakita sa inyo yung mga point ng mga tao na dapat itama ang mali, 'di ba? Okey, eto po. Pakinggan po natin si Attorney Claire. Do'n sa isang lawyer na para paniwalaan siya dapat Eto ano lang, background lang dun sa issue na bale ang ano lang, istorya lang na etong etong issue na pag-uusapan natin ngayon ay kung imbento lang yung pinagsasabi mo o hindi, okey? Maging mapagmasid po tayo sa mga sinasabi ng mga tao. Eto lang kung paano pag-isipan kung totoo ba yung mga kuwento-kuwento o kuro-kuro na, sinasabi ng isang tao at, dapat bang paniwalaan, 'di ba? Okey, play po natin si Attorney Claire. siyang dalang ebidensya. Natatandaan niyo ba 'yon? Okey. Tungkol yata doon sa energy na hearing ninyo? Pinagalitan mo yung isang lawyer na sabi niya bago siya pumunta diyan at magsalita dapat meron siyang ebidensyang dala. Okey. Ito yung sinasabi na dapat sabi ni Tulfo parang kailangan bago ka magsalita meron kang pruweba na ipapakita sa mga tao para ma-justify o para mapatunayan mo yung mga pinagsasasabi mo dapat may proof ka na tama yung mga pinagsasasabi mo. Okey, pakinggan natin si Senator Tulfo tungkol dun sa hearing. Okey, Sige din ano? okey. You've been mentioning that, I think 5 times na, yung Supreme Court ruling. So kung nagbabanggit po kayo ng Supreme Court ruling, pakibigay po sa amin yung ruling na yon. Okey, pakibigay daw yung Supreme Court ruling kasi ang pagkakaintindi ko yung mga Supreme Court ruling ay, part of the law of the land, parang gano'n, okey? So, yung mga Supreme Court ruling, batas na rin 'yan kung tutuusin. 'Yun yung mga sina-cite ng mga lawyer na kahit hindi pa naipapasa ng mga legislator, 'pag ang Supreme Court ay nagdesisyon, parang nagiging batas na rin siya, okey? Okey, continue. GR number nga sinasabi ni Senator Win. Otherwise, huwag niyo na pong gamitin yung sinasabing palagi niyo paulit-ulit for the fifth times yung sinasabi niyo meron pong Supreme Court ruling. O inuulit yung isang nagsasalita parang inuulit-ulit nga daw yung Supreme Court ruling.
Pero ang sinasabi ni Senator Tulfo, wag niyong paulit-ulitin kung hindi niyo puwedeng maipakita sa akin, 'di ba? Sa tingin niyo tama 'yun? Kasi, sa tingin ko, example lang, kung ang isang tao ay nagkamali, hindi mo naman dapat ipakita sa kanya yung batas kung ano, kung may nakasulat ba na bawal pumatay, 'di ba? Kung alam mong ano, kung alam mong 'yun na yung batas, ibig sabihin mga lawyer 'yan sigurado, magsa-cite sila ng mga Supreme Court ruling na hindi naman dapat ipakita rin. Ngayon siguro diyan nga kasi Senate hearing for formality use, optional na lang, na dapat ipakita mo yung mga Supreme Court ruling, Kasi parte na 'yan ng batas na sinusunod, okey? Kahit hindi 'yan nakapasa sa mga legislation, yung Supreme Court na, yung mga judges ng nagsasabi niyan na yun yung dapat gawin mo, yung judgment dun sa mga Supreme Court ruling, yun na yun ang mga nasusunod, okey? So kung meron pong Supreme Court ruling, nasaan? So sorry Attorney, before you open your mouth, dapat Yes, Mr. Chairman. alam mo sinasabi mo at back up yan ng dokumentong meron ka na sa harap mo na ginagamit mo. Kahit wala silang maipakitang papeles na galing ito sa kasi guys pagka tinignan niyo yung mga Supreme Court ruling, mahabang letters yan, papel. Tapos nakalagay lang sa parang isang phrase o isang paragraph o ganyan, emphasize mo pa ba yung linyang yun para maniwala ka? 'Di ba? 'Pag ikaw wala kang alam sa batas, hindi mo napag-aralan, lulusutan mo na lang, nahihingi ka, wala ka naman maipakita, di hindi totoo yung sinasabi mo. Okey, pero dito sa part na 'to, gusto niya nanghihingi siya ng kopya ng Supreme Court ruling at hindi siya naniniwala, okey? Na sinasabi mong Supreme Court ruling. Yes, Mr. Chairman. So wala ho kayo noon? Di mo matandaan? Not with me right now, Mr. Oh, so next time you're a lawyer. Dapat pag nasa korte ka, di ba? Pag magbanggit ka ng Supreme Court ruling, sasabihin mo yung ruling na yon, mag-specify mo kung ano yung Para lang ma-intimidate mo yung tao na, wala kang dalang GR number ng Supreme Court ruling na yun, huwag kang magsalita. Dahil senador ako, mas alam kong dapat hindi mo sinasabi ng paulit-ulit yung Supreme Court ruling na yan, 'di ba? ruling na yon. Di ba? Ganun dapat pag ang patakaran being a lawyer. Well, preferably, Mr. Chairman. Di ba? Preferably. Yeah. Dapat. Pag nasa korte pa lang tayo, kung akong judge, pinagalitan na kita, sinabunan kita. Wow! Judge, siya na nga ang judge and jury. Pinalabas na kita sa korte. Kasi you're not doing your homework, babanggit-banggit kang Supreme Court ruling, tapos ngayon tatanungin ko sa'yo, anong ruling na yun, anong GR number yun, hindi mo mabigay. Kung akong judge, palalabasin kita. Tapos pagka may maipakita man, sasabihin niya, regardless. Regardless kung may maipakita ka sa akin. 'Di ba? Ang importante, tama ako, mali ka. Sasabihin ko, you're talking nonsense. Okay. Yun ang pinaglalaban niya dito. Gusto niyang may maipakitang kang pruweba na kung ano man yung sinasabi mo, dapat may kaakibat na dokumento. Okay? Kayo, Senator Raffy Tulfo, nasaan yung ebidensya niyong dala? Dito sa hearing ng yung Tulfo versus VP Inday, nasaan nga ba? Kung napanood niyo tong hearing na 'to, yung mga pinagsasabi niya, may pruweba ba siya? Kasi eto lang kung meron man magreklamo sa comment section ng Raffy Tulfo Act, isa ba yung legitimate na reklamo kung meron man nag-comment sa comment section mo para pag-usapan mong yun ay totoong reklamo? At pwede mong ipakita diyan sa Senate hearing yung reklamong yun. 'Di ba hindi? Kailangan meron kang pruweba na totoo yung reklamo niya. May ipapakita kang dokumento, meron silang valid na written na hindi naman siguro kailangan umabot sa written affidavit, pero kailangan mo bang magbase lang sa comment na yun para sabihin mong totoo yung reklamong yun? 'Di ba kailangan mo din dapat i-validate mo rin muna yung mga reklamong yun kung totoo man o hindi. Kasi madali lang magsalita sa comment section, madali lang din mang-bash, madali rin manira ng tao kahit hindi mo kilala yung isang tao, 'di ba? Kaya kailangan may maipatunayan ka rin, 'di ba? 'Di ba? Dati nga, nung nagkaroon lang ng hearing tungkol sa mga kasambahay, nagpakita pa nga kayo ng video noon Parang 4 na case or 5, 'di ba?
talagang binida niyo yung program ninyo na ito ang nakapunta sa programa ko na nagre-reklamo, di ba? Tungkol sa pananakit ng kanilang mga amo. But ngayon, wala kayong ebidensyang dala. Oo. Siguro yung mga lumalapit sa programa, katulad ng mga ibang mga kaso nila, kung tutuusin hindi pa nga kaso nila, hindi lang sa programa nila, kasong hinahawakan nila, puwede nilang sabihin kaso. Pero kung tutuusin, ang kaso fina-file yan sa ano, sa prosecutor, okey. Pagka lumapit lang sa kanila, hindi pa yun kaso, parang ano lang yun, maritesan. Kasi pag-uusapan lang nila, eh, wala pang official na ano, na mga official na salaysay. Siguro yung mga kinukuwento nga sa Raffy Tulfo in Action, 'pag dinala mo yan sa nag-file ka ng kaso, yung totoong kaso, puwede pang mabaliktad yun, eh. Kasi hindi ka naman nanumpa na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Ang Raffy Tulfo in Action, hindi naman siya yung may kapangyarihan para magsabi ng totoo o hindi yung mga pinagsasasabi mo, 'di ba? Pagka meron ka ng written na reklamo, tapos sinubmit mo sa isang ahensya na valid, yun yung ano, yung considered case, isang kaso. Hindi naman yung ano, nirereklamo ka lang. Pagka finail mo, dun ka lang magkakaroon ng kaso. Okey, 'pag finail mo na, nag-file ka ng kaso. Hindi yung pupunta ka sa Raffy Tulfo in Action, porket nagreklamo ka na, kaso na yun. Kaso, sa tingin ko ang tamang term pagka pumunta ka dun, content. Puwede nilang sabihin na, "For today's content," gano'n. Yung kaso parang pagka sinabi nila, "Ang kaso po natin ngayon ay ganyan, ganyan, ganyan tungkol sa kabitan." Para lang maging ma-formalize nila kunyari yung istoryang yun, yung maritesan na yun. Sabi niyo pumupunta pa sa wanted sa radyo. Eh di sana, pati yung mga message sa inyo, yung mga comment sa inyo, tungkol dyan sa contribution na may binagsak na teacher, nung hindi nagbigay ng contributions, sana pinakita nyo dyan. Para nalaman namin, uy, oo nga, may bumagsak. At hindi na demanda to. Nandun pa kaya yung teacher na yan? Oh, diba? Kung nalaman nyo may bumagsak na estudyante, hindi ba dapat nireklamo nyo na yung teacher? Oo, 'di ba? Katulad nung last time na video ko, yung dun sa nag-comment sa live stream ko last time. Yung si Marcos Loyalist ba yun yung ano, nag-comment. Sabi niya, 3 anak niya, tapos siya rin na nag-aaral siya, na gano'n ang patakaran sa PTA, obligatoryo. Ayun si Attorney Claire na nagsasabi, kung gano'n man ang ginagawa ng isang guro, kung may alam ka sa batas, yung simpleng critical thinking mo na, eh. Dapat nireklamo mo na 'yan at dapat katulad ng sinabi ni Attorney Claire, dapat kasuhan na 'yan at mapatanggal. Hindi yung magnganga ka lang, oo ka lang ng oo, 'di ba? Tinatanggal nyo na sa trabaho. Mm. Kung talagang may ebidensya kayo. Kasi ang teacher hindi naman yung ano, eh, 'yan yung boss, eh. Puwede kang magreklamo sa principal, puwede kang reklamo sa supervisor. At least puwede ka rin magreklamo sa regional head ng mga DepEd, 'di ba? Hindi natatapos dun na porket, teacher yung kung totoo man, nagde-decide nung mga contribution sa mga PTA na sinasabi niyang mandatory, eh, hanggang dun lang kayo. Pero 'pag ikaw alam mong voluntary lang yun, puwede kang humindi. Kung aalma yung mga guro, yung association na yun, puwede kang may magagawa ka pa rin na reklamo. Eh wala eh. Ngayon dito kayo makikipag-usap. Dito nyo ngayon sisitahin sa panahon ni VP Sara. Oo, parang yung may napanood din akong, video ni Attorney Claire. Host si ano yata yun, si Attorney Libay, hindi ko na matandaan masyado. Naglabas siya nung video na may magulang nga na nagrereklamo tungkol diyan sa parang PTA meeting, PTA contribution. 2016 pa, parang gano'n. Parang siguro dun siya nagbabase ng panahon ng 2016. Tapos ilalabas niya yung isyung yun sa panahon ni VP Sara. Parang medyo ang layo ng agwat. Iba yung namumuno nun, iba yung namumuno ngayon. Pero yung problema kung totoo man, dapat may pruweba ka, 'di ba? Yung papeles na kailangan i-submit mo bago yung hearing 'yan, eto may reklamo, may kopya ka, eto yung
pruweba ko. Hindi mag-iimbento ka lang ng mga storya diyan sa hearing na 'yan. Kasi yung hearing na 'yan for formalities na, eh. Kailangan bawat sabihin mo, hindi lang pang marites. Katulad ng unang hearing na pinakita, 'di ba, siya na rin nagsabi, kailangan pagka pumunta ka dito, meron kang supporting documents para maipakita na totoo yung sinasabi mo. Meron kang, supporting documents ng Supreme Court para mapatunayan mo na ulit-ulitin mo yung GR number, yung Supreme Court, decision para paniwalaan ka namin. Hindi katulad ngayon dito, yun sinabi ni Tulfo yun. Ngayon dito, kabaliktaran, 'di ba? Diba? During the budget hearing pa. Eh di sana nun yung pa pinatawag. Mahilig naman kayo magpatawag. Ng pulis, ng mga miyembro ng departamento. Masukin nyo nga eh, si Sir Hans Kakdak, saka si Sir Arnold Ignacio. Pinapatawag nyo naman yung mga yan eh. Bakit yung DepEd yata hindi nyo naman pinatawag? Especially sa panahon ni VP Sara. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Pakinggan niyo kung Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Sa tingin niyo yung istoryang yun, meron siyang pruweba? Given na kung totoo man yung mga yun, sa tingin niyo may nagrereklamong gano'n na officially nagreklamo by the papers na pwede niyang i-submit? Kasi kung totoo nga yun, yung mga sinasabi niya dito, imbento na. Imbento yung pwede ka naman maglabas lahat ng kasamaan sa mundo, eh. Pero ang tanong, may pruweba ka ba? Sabihin mo na kahit na pinturahan yung buong eskwelahan. Kahit na sabihin mong kailangan nila ng TV diyan, ibaksak mo na lahat ng negative na kailangan nila. Sa tingin mo, meron siyang pruweba? Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, Pati pangalan, imbento, di ba? Nag-contribute na si Juan, si Pedro, si Maria, si Totoy, si Neneng. Tama ba yung yung magsabi ka ng pangalan ng walang facts? Di ba, tsismis na lang yung parang sobrang seryoso mo, tapos nagsasalita ka, sobrang seryoso mo. Pero yung mga pinagsasasabi mo, pang maritesan sa kanto. si Rolando hindi pa nag-contribute. Uy, Senator Raffy Tulfo, kapag may nagko-contribute, talagang pinapakita yan for transparency. Hindi ba? Bakit kayo ba, pag may earnings ba kayo dyan, sa sa mga program nyo, sa mga videos nyo, hindi ba kayo transparent? Kailangan may transparency. Kasi, Yung siguro kung may listahan nga, hindi para ipahiya ka. Yun ay para nga sabihin na yung mga kung sino nagbigay, hindi para ipahiya ka, para mapakita sa inyo na eto yung binigay mo. Kasi baka mamaya may magreklamo, nagbigay ako ng 500, eto lang natanggap dun sa sa listahan nakalagay 100 lang. Tapos di sasabihin mo, "Ba't 100 lang 'to? Nasaan yung 400 na na binigay ko? 500 yung binigay ko, ba't sinulat mo dito 500?" 'Di ba? For transparency. Hindi ibig sabihin yung listahan na yun, para mapahiya ka o kung nagbigay ka. Kasi una sa lahat, yung binigay mo voluntary. Ngayon yung binigay mo kailangan naka-record yan, nakasulat na yung mga binigay mo ay natanggap nila. Kung anong amount, kung sino, anong pangalan. Pero hindi naman nila sasabihin na eto nanay ng estudyante ko kaya ipapasa ko 'to, 'di ba? kapag hindi po yan pinakita, especially sa group chat, baka hanapan yung taong nag-collect. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi po yung pamamahiya. Kailangan po yan talaga. Kailangan po ba na pag may na-contribution, itatago para hindi mapahiya yung ibang taong hindi pa nag-contribute? Parang wala naman po yung basihan. Di po ba? So, saan i-report? Sige, tell us, Senator Raffy Tulfo, yung mga contributions, saan i-report para makita ng mga nag-contribute na yung kanilang contributions ay kinilala or ni-recognize or nakasama sa pagbilang ng pangungulekta. Sige, saan po dapat? Tell us. Pero yun lang gusto kong ipakita, sana lang kasi kumbaga siya sa part ni Tulfo
gusto niyang pagka siyang nanghihingi ng pruweba, dapat naka-ready 'yan. Pero 'pag siya ang magsasalita, kahit na tsismis 'yan, okey lang na kahit wala siyang maipakitang, affidavit o sinumpaang salaysay. Yung affidavit, sinumpaang salaysay na 'yan, yung mga kahit na written na ano, na reklamo, na sulat na ano, hindi yung basta sa comment makukuha nila yung reklamo sa comment section lang, alam mo yun? Kasi usually gano'n ang nangyayari sa Raffy Tulfo in Action, eh. Ako nanonood ako dati ng, Raffy Tulfo in Action. Kahit walang lumapit sa kanila, basta sa comment section naka-tag sila, eto tinag ng ating mga netizens kaya kailangan natin bigyan pansin. Kahit hindi nagrereklamo yun dapat magreklamo. Kukunin nila yung kasong yun kasi bakit? Bakit nila kukunin? Viral, eh. Wala pang official na reklamo, kukunin na nila. Gano'n din sa reklamo nito si Senator Tulfo sa kanyang manifestation para sa budget ng, Department of Education. PTA, saan mo nakuha yung ano, nagkaroon ka lang ng isang kaso noong 2016 sa programa mo. Tapos wala kang maipakita kahit recent lang na puwede mong ipasa sa DepEd para maaksiyunan, 'di ba? Kaya bakit ang tanong ko eto, huli na lang, bakit pagka si Tulfo nanghingi, magiging valid yung ano mo, argumento mo, pero 'pag wala kang maipakita, kahit na Supreme Court decision pa 'yan, wala kang maipakita, hindi ka niya pakikinggan. Hindi na valid yung mga pinagsasasabi mo. Pero 'pag siya nagsalita, kahit walang, ebidensya, okey lang, nabigyan pansin. 'Di ba dapat kung ano yung sinabi mo, yun din yung gagawin mo. Pero actually sa mga hearing, isang taon na nasa posisyon si Senator Tulfo, laging gano'n ang nangyayari, eh. 'Pag siya nag-request ng kung ano man ng ano, kailangan niya, dapat ma-proof mo na valid 'yan, ebidensya mo, dapat totoo 'yan. Pero siya, wala siyang naipapalabas na pruweba, tapos panay maritesan lang yung istorya niya, okey lang na pakinggan siya. Dahil sa yun nga yung sinasabi ko rin sa nakaraang livestream ko, eh, mag, iimbento siya ng isang istorya kahit na nandodoon na sa topic, mag-iimbento siya ng istorya tapos yun ay magiging, facts of the case niya. Tapos dun na magbabase yung mga, argumento niya para paniwalaan. Pero bandang huli, imbento lang yun, hindi ka puwedeng magbase dun kung tutuusin yung ano, yung pag-uusapan niyo. Dapat may supporting documents ka rin para masabi mo na legit legit yung reklamo na sinasabi mo sa harap ng mga resource person mo, 'di ba? Yun lang gusto kong ipaliwanag. So, shoutout kay ano nga pala, kay Attorney Claire. Sana wag kang magreklamo ng copyright dahil ginamit ko yung video mo. For educational use only, for educational purpose only, para matuto yung mga audience natin tungkol sa pag-iisip. Mahasa yung isip ng mga bawat viewers natin. Salamat po Attorney Claire sa pag-aaral natin ngayon ng mga issue at sana pagpatuloy po ninyo. Okay. I'm a big fan ng, programa niyo. Okay. Yun lamang po, please, paki-share and, paki-follow na rin po ako sa Facebook and, dito sa YouTube. Paki-subscribe na rin po kung may time kayo. Okay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay dito sa live stream natin ngayon and, hanggang sa susunod. Okay. Salamat po. Bye.